Makikita nga ang kaseryosohan sa mukha ni Maki Romero habang umiinom ng tubig sa kanilang bench. Isang timeout kasi ang itinawag ni Coach Mavs dahil sa ginawa ni Carlo Tuason. 3 puntos ang lamang ng Mansalay at nais ni Coach Mavs na lumamig ang kamay ni Tuason na nakagawa ng ilang sunod na tres sa paglalaro nito. Ako na ang bahala kay Tuason. Switching lang ang kailangan ko. Sabi nga ni Maki na inilapag na sa tabi ang kanyang inuman. Tapos na raw siya sa pakikipagkompetensya kay Ricky. Ang manalo ang kanyang team ang mas prioridad niya, kung kaya't kailangan na niyang bumase sa maayos na estratehiya para hindi sila matalo ng kalaban. Solid ang team ni Ricky pero sabi nga sa sarili ni Romero na tumayo na para ayusin ang kanyang jersey. Kasabay rin noon ay ang pagsasabi ni Coach Mavs ng mga posibleng plays na i-execute ng kanyang mga manlalaro. Sa pagpasok nga ng 5 players na nakaberde ay doon na nga rin maririnig ang malakas sa pagkalampag ng kanilang mga supporters. Pumasok na rin ang team ng Mansalay at nag-cheer na rin ang kanilang mga taga-suporta kahit pa nga hindi ito basta maririnig dahil sa pamamayani ng mga nakaberdeng manonood. Humanda na nga ang team ng Mansalay sa pagdepensa nang sa side na ng nauhan sila pumesto. Makikita nga si Mendez na nasa unahan habang sina Tuason at Valdez naman ang nasa magkabilang side nito. Nasa malapit naman sa painted area sina Alcoba at Magbuo na seryoso nang napatingin sa paparating na players ng nauhan. Maririnig nga ang talbog ng bola at sa pagdating ni Romero sa kanilang side ay siya namang pagharang sa kanya ni Mendez. Wala ngang emosyong makikita kay Maki nang bantayan na siya nito. Wala siyang ibang nais mangyari kundi ang manalo sa labang ito. Kumawala na nga ang mabilis sa dribbling ni Maki at dito na nga siya bumigla ng kilos pakaliwa. Ito ay nang makita niya ang mabilis sa paglapit ni Quinto para bigyan siya ng screen. Napaseryoso naman si Ricky sa nangyaring iyon at kasabay ng pagpangga niya kay Quinto ay ang paglayo naman sa kanya ng Kuya Maki niya. Makikita nga ang pagseryoso ni Andrea mula sa bench nang makita ang switching na ginawa ni Romero. Lumayo rin kaagad si Quinto para lapitan siya ni Mendez. Si Garejo naman ay mabilis na kumilos para makatakas mula sa kanyang bantay na si Valdez na kanina pa siyang inaasawa. Si Ricky naman nang makita ang ginawa ng kanyang Kuya Maki ay medyo kinabahan para kay Sir Tuason. Alam niyang masyadong mabilis si Romero at mukhang ito raw ang napag-usapan sa timeout ng nauhan. Si Maki naman ay mabilis na lumibot ang tingin sa paligid at nakita niyang hindi siya dinidikitan ni Tuason. Nang sandali ring iyon ay seryoso lang namang nakaabang si Carlo. Pinakiramdaman nga niya si Romero at talagang malakas daw ang datingan nito. Mukhang ako ang punterya ng isang ito, sabi nga ni Tuason sa sarili at nang kumilos sa si Maki Romero ay doon na siya napasabay rito. Bumigla nga ng atras sa kanya si Romero at si Carlo ay napaseryoso nang postehan siya nito nang may kasamang kagaslawan. Tumatama nga rin kay Tuason ang balikat at pasimpleng siko ng kanyang nasa harapan. Ito ang post move niya na susundan niya ng biglaang fade away. Mahirap nga itong pigilan, sabi nga ni Tuason sa isip at nilabanan nga niya ang lakas ng katawan ni Romero. Dito nga rin napaseryoso si Maki at nang maramdaman niyang nilalabanan siya ni Tuason ay doon na nga siya bumigla ng ikot pa kaliwa. Sinamahan niya rin ito ng pasimpleng tuon sa kaliwang hita ng kanyang defender para hindi siya masabayan. Nang lampasan nga niya si Tuason ay doon naman mabilis na gumalaw ang kanyang kamay at ang bola ay mabilis niyang ibinato sa walang bantay na si Quinto na nagkat ng depensa sa likuran ni Valdez at Garejo. Ginawa nga ito ni Maki nang makita niya si Mendez na plano siyang gulatin. Alam na rin daw niya ang move na ito at ngayon nga ay napaseryoso na lang si Ricky. Mukhang hindi na raw epektibo sa kanyang Kuya Maki ang mga biglaang plays na maayos niyang nagagawa kapag iba ang kalaban. Umatake nga si Quinto sa basket at dito naman makikita ang mabilis sa pagresponde ni Magbuo at Alcoba. Nang makita nga ni Quinto ang paglayo ng kalaban sa mga kasamahan niya ay doon na nga mabilis na ipinasa nito ang bola papunta sa sentro nilang sineryo. Tumalbog ang bola sa tabi ni Magbuo at pagkakita naman noon nito ay doon na nga siya mabilis na bumalik kaso isang extra pass na naman ang ginawa ni Neryo at dumiretso ito sa nasa corner ng si Romero
na walang kahirap-hirap na natakasan si Tuason. Malapit din doon si Valdez dahil sa pagkat ni Gareo sa side ding iyon. No choice ako, sabi nga ni Gerald, at napilitan siyang depensahan si Romero na bumigla na naman ng extra pass papunta sa isa pa niyang kakampi na si Gareo na walang bantay. Si Tuason nga ang pinakamalapit doon, kaso nang tumalon si Gareo ay huli na nga para sa kanya upang subukan kung mawawala ang focus nito. Isang tres ang pinakawalan ni Gareo at sa pagpasok nito ay siya namang pagwawala ng mga manonood. Pero ang nangyaring iyon ay mabilis na ikinatakbo ng Team Nauhan, lalo na si Maki, dahil sina Mendez, Valdez at Alcoba ay kumaripas na kaagad ng takbo papunta sa kanilang side. Ibinato ni Magbuo ang bola sa side nila at makikitang kay Mendez ito padiretso. Pero nang pababa na ito ay isang mataas na talon ang ginawa ni Maki na mabilis pa ring nakahabol. Nagawa nitong ma-intercept ang pasa ng kalaban na ikinaingay ng buong venue mula sa loob at labas. Ngunit kasabay rin ng pangyayaring iyon ay ang isang biglaang triple team defense mula kina Mendez, Alcoba at Valdez na ikinangisi ni Romero. Isang mababang dribbling ang ginawa ni Maki at mabilis siyang gumalaw para nga subukang lusutan ang tatlong ito. Pero hindi ito magiging madali. Nandito si Ricky. Sabi na nga lang ni Maki sa sarili at dito ay makikitang tumalon siya bigla sa gitna ng tatlo. Nakita niyang paparating na si Gareo at dito nito ibinato ang bolang kanyang hawak. Kasabay nga noon ay ang mabilis sa pagkawala ni Valdez para depensahan naman si Gareo na bumigla naman ang pagkaliwa na sinabayan ng maliksing pagkanan sa pamamagitan ng mabilis sa dribble. Nilampasan nga niya si Gerald, kaso napahinto si Dexter nang lumitaw sa harapan niya si Tuason na kamuntika ng ikawala ng bola sa kanyang possession. Si Romero naman ay mabilis sa tumakbo at kasunod nga niya ay si Mendez na bigla siyang nilampasan at pumwesto ito sa tapat ng pagmumula ng pasa ni Gareo kung sakali. Mahigpit na depensa nga ang makikita sa dalawang koponan sa pagkakataong ito. Napabato na nga lang si Gareo sa bola papunta sa walang bantay na Sinerio na malapit na sa basket ng oras na iyon. Pagkakuha nga ng sentro ng Nauhan ay bigla itong napahinto nang nakahabol si Magbuo. Isang mahigpit na pagdepensa ang ibinigay nito sa kanya na ikinahinto rin ang plano nitong pagpuntos. Mabilis ngang nahinto ang galaw ng kalaban dahil sa pagdepensa ng mabuti ng Mansalay. Si Maki ay hindi na naman makawala kay Mendez, kung kaya't agad niyang hinanap si Quinto para humingi ng screen. Makikiswitch din daw siya rito para maging sitwasyon ng kanyang defender. Sa pagkakataong iyon ay makikita ang alam na rin ni Nerio ang mangyayari, kaya sinubukan niyang postihan si Magbuo na mabilis namang tumigas ang katawan para siya ay labanan. Nakataas lang ang kamay ni Magbuo at kasabay nito ay ang pag-alalay rin ng isa niyang paa kung sakaling bumigla ng talon si Nerio palayo. Kanina pa siyang pinipisikal nitong si Nerio at dahil nasanay na siya ay wala na raw siyang pakialam kung balyahin siya nito. Sa natitirang oras nga raw ng laban ay hindi na raw siya dapat magpabaya bilang rim protector sa ilalim ng basket. Matigas na ang isang ito hindi ba ito napapagod? Tanong na nga lang ni Nerio sa isip at nang makita niya ang mabilis na switching ni Mendez at Romero ay doon na nga niya ibinato ang bola. Si Maki ay mabilis na hinabol ni Tuason, kaso mas mabilis siya rito, kaya pagkasambot niya sa bola ay isang mabilis sa pag-atras at bitaw ng tira sa perimeter ang ginawa niya. Napaseryoso nga lang si Maki nang biglang lumitaw rin sa harapan niya si Alcoba na sinubukan pang i-block ang kanyang tira. Ang bilis tumipat ng pwesto ng isang ito, sabi nga ni Maki sa sarili, at paglapag niya ay napaseryoso siya nang kumalampag ang bola sa basket na ikinabigla rin ng mga manonood. Nawala yata ang focus ko dahil dito kay Alcoba, sabi ni Maki sa sarili na napaseryoso ng harangan siya ni Tuason at Alcoba. Ang isa ay sa pagpunta sa ilalim ng basket habang ang isa naman ay sa pagtakbo niya sa side ng kalaban. Sabay namang tumalon sina Nerio at Ledesma para sa rebound, kaso nautakan sila ni Magbuo nang hampasin ito sa ere ang bola imbis na dakutin. Tumapo ng bola
At pagkasambot ni Valdez doon ay makikita nga ang pagbantay kaagad sa kanya ni Garejo. Akin na, bulalas kaagad ni Mendez, at nang marinig ito ni Dexter ay bigla siyang napahakbang para harangan ang direksyong papunta rito, pero napaseryoso siya nang lampasan siya ni Valdez. Naisahan ni na Mendez at Valdez si Garejo, at ngayon nga ay makikitang nangunguna sa pagbaba sa side ng court ang dalawa. Nasa likuran nga rin ni Ricky si Quinto na hindi siya maabutan, at dahil nga sa ginawa ni Tuason at Alcoba ay hindi kaagad nakahabol si Maki. Si Valdez ay dumiretso sa basket at tumalon ng mataas, at dito ay idinakdak niya ang bola na nagpahiyaw sa kanilang mga kasamahan sa bench. Pagkakuha naman sa bola ng nauhan ay bigla na lang tumakbo si Romero ng mabilis papunta sa kanilang side. Sinambot nga rin niya kaagad ang pasa mula kay Neryo, pero hindi niya nagawa ang kanyang plano dahil naabutan siya ni Ricky na mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Nakita rin niya ang pag-alalay ng isang paa nito at mukhang wala raw itong balak na siya ay palampasin. Kaso narito na nga kaagad si Quinto para sa screen, at kasabay ng palitan ng depensa ay ang isang biglaang double team sa kanya ni Tuason at Mendez. Iniwanan nga ni Ricky si Quinto at sa kanya pa rin nag-focus, kaya napaatras na lang siya bigla. Talagang ayaw na nila akong pagbigyan ha, sabi nga ni Maki sa sarili, at dito nga ay bumigla siya ng pagsugod sa dalawa niyang bantay. Lumusot siya sa gitna ng mga ito. Ang bola naman ay agad niyang pinadaan sa pagitan ng dalawa, at sa pagtama nito sa kanyang mga palad ay dito na nga siya bumulusok ng abante papunta sa basket, kung saan ay makikita ang pagseryoso ni Magbuo. Nalusutan pa rin nga kami ni Kuya Maki, sabi ni Mendez sa isip na mabilis na hinabol ng kanyang Kuya Maki. Talagang hindi basta magpapatalo itong si Romero, sabi naman ni Tuason sa sarili. Ang mga fans nga ni Maki Romero ay napatayo nang atakihin ito ang basket. Wala itong pakialam kung napaligiran siya sa itaas ni Magbuo, Alcoba at Mendez mula sa likuran. Siya raw si Maki Romero, kaya walang magagawa ang mga ito para siya ay mapigilan sa pagpuntos. Isang mabilis na pagpapakawala ng bola ang ginawa ni Maki. Isang quick release ito gamit ang kaliwang kamay, at ni isang palad ng tatlong sumabay sa kanya ay walang tumama roon. Sa paglapag nga nilang apat sa ilalim ng basket ay makikita ang pagpuyom ng kamao ni Romero nang marinig niya ang pagpasok ng bola sa basket. Tabla sa iti ang score, at ang mga taganauhan ay nagwala lalo sa nangyari. Kasabay rin ito ay ang isang mahigpit na depensa ng mga nakaberde sa mga nakaitim nang bumalik sa mga ito ang bola. Isang full court press na naman ito, at si Ricky ay mas lalong naging maingat sa kanyang bantay na si Romero. Sa akin, sabi naman ni Tuason, kaso mabilis na nakaharang dito si Quinto. Si Gerald naman ang oras na iyon ay pasimpleng tinulak si Garejo nang mali nga ang referee, at agad siyang tumakbo kay Ricky para kuhanin ang bola. Pagkakita naman ni Ricky rito ay isang mabilis na paglampas ang ginawa niya sa kanyang bantay. Napakuyom naman ang kamao ni Romero nang malampasan siya dahil medyo kumagat siya sa gagawing pasa ni Mendez kay Valdez. Naitawid nga ng mansalay ang bola, at dito ay mabilis na huminto si Ricky. Napatingin siya sa kanyang Kuya Maki, at pagkatapos nito ay bigla na lang ibinato ng binata ang bola papunta sa basket na ikinaseryoso ng mga nakaberde. Mula sa likuran ni Ledesma at Neryo ay bigla ngang lumitaw si Alcoba na sinambot ang bola na eksaktong dumating sa kanyang palad sa ere. Kasunod din noon ay ang pagtalo ng mga taga-Mansalay dahil isang one-handed alley-oop dunk ang ginawa ni Dwayne Alcoba. Sumigaw pa nga ang batang iyon paglapag sa ilalim ng basket. Napangiti na nga lang si Ricky sa kanyang nasaksihan, at dito nga ay mabilis niyang binantayan ng kanyang Kuya Maki na babalak na naman daw sanang tumakas. Mahigpit din ang depensa ng Mansalay, at pansin din ito ng mga magagaling mag-analisa ng laro na narito sa venue. Si Dexter Garejo nga ay mabilis na ginamit ang katawan ni Ledesma para makawala kay Valdez. Siya nga ang sumambot sa bola, at naitawid nga nila ito sa gitna sa loob ng ilang segundo. Napatingin nga rin si Dexter sa kanyang captain na si Maki,
at nakita niyang hindi ito basta makatakas kay Mendez. Sa pagkakataong ito na nga niya naisip na ito na ang oras na kailangan nito ng backup. Dito nga ay bumigla si Dexter ng atake kay Valdez. Mabilis niyang pinutalbog ang bola at gumamit siya ng braso para hindi nito maabot ito. Si Gerald naman ay napaseryoso dahil sa biglang aggressiveness nito. Napahanda tuloy siya at bumigla nga ng hinto si Dexter na hindi agad niya narespondihan. Isang step back jumper ang ginawa ni Garejo at pumasok din ito sa basket na ikinatcheer na naman lalo ng mga taga-Nauhan. Nakakabingi na nga para sa ibang cheer nila, para sa mga hindi nila supporters. Pero ito ang advantage ng home crowd at wala silang magagawa kundi tanggapin. Bilang pagbawi nga ni Maki sa ginagawa ni Mendez sa kanya, ay hindi rin niya hinayaang mapasahan ito ni Magbuo. Dahil dito ay napunta nga kay Valdez ang bola. Isang madikit na depensa nga kagad ang ginawa ni Garejo rito dahil sa kagustuhan niyang makaramdam ng satisfaction kapag sila ang nanalo. Hindi niya basta pinalampas si Valdez na napaseryoso sa depensa ang kanyang ibinibigay. "Akin na, Gerald," sabi naman ni Tuason, at dito na nga bumigla ng abante si Gerald. Ito ay sa pag-aakala niyang nasira ng tawag na iyon ni Tuason ang focus ng kanyang bantay. Ngunit isang steal ang nagawa ni Garejo na ikinaseryoso ng mga nakaitim, lalo na ni Valdez. Nagdilim ang paningin ni Garejo at dito nga ay hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo papunta sa basket. Paglampas niya sa free throw area ay agad na nga siyang tumalon para idakdak ang bola. "Kami ang mananalo rito, hindi na kami matatalo," sigaw niya sa kanyang isip, at nang nasa ere na siya papunta sa basket ay napaseryoso na lang siya nang may kung ano siyang binanggaan sa kanyang harapan. Ang kanyang pagdiretso sa basket ay hindi napigilan at naidakdak nga niya ang bola. Ang mga manonood ay nagwala rin, pero ang silbato ng referee at ang sinabi nito ang nagpatahimik sa nagdiriwang na crowd sa pag-aakalang lamang na muli sila sa laro. Offensive foul, green number 9. May pagsuntok pa sa hangin ng referee at si Garejo pagkalapag ay napatingin na lang sa kanyang tabi dahil narito nga't nakahiga si Ricky Mendez na nagbigay sa kanya ng charge. Bakit? Ito ang nasabi ni Garejo nang makita ang masayang mata ni Mendez kahit pa nga nasaktan ito sa nangyari. "Bakit ginawa mo pa rin iyon, Mendez, kahit alam mong masasaktan ka?" Seryosong tanong ni Garejo rito na marahang ikinangiti ni Ricky na ramdam naman pa rin sa may tibdib ang tumamang tuhod ni Dexter. "Dahil ganito ako dumepensa," sagot naman ni Ricky Mendez dito, at nang dumating sina Valdez at Tuason para itayo ito ay doon na nga nagwala ang lahat ng mga manonood na ayaw manalo ang Nauhan. Si Maki Romero ay napailing na lang din sa ginawa ni Ricky. Hindi niya ito nagawang pigilan dahil masyado raw itong mabilis para harangan pa. Sa pagtayo nga ni Mendez ay doon na nga rin kumawala ang sigaw ng mga supporters nila sa kanyang pangalan. Kasunod din ito ay ang pagkawala ng mga salitang MVP para sa kanya.